Lumipas ang ilang araw at ngayon ay nakakuha si Lilia ng scroll na naglalaman ng lahat ng paunang bracket para sa paligsahan. Sa kanyang pagkatakot, siya ay lumabas na kaparehas ng bracket ni Aurel, na agad na dumudurog sa kanyang espiritu, dahil nangangahulugan ito na talagang wala siyang pagkakataong manalo sa prelims at aktwal na kumakatawan sa kanyang guild sa pangunahing paligsahan. Medyo nalilito si Aurel sa concept ng prelims. Kaya, sinabi sa kanya ni Reiner na dahil ang torneo ng Sword God ay nagbibigay inspirasyon at umaakit ng napakaraming mga naghahangad na eskrimador, halos imposibleng dalhin silang lahat sa pangunahing paligsahan. Kaya, inaayos ng lungsod ang mga prelim na may iba't ibang mga bracket batay sa isang dice roll. Kumpletong swerte ang makakaharap kung sino ang nasa bracket at ang mananalo mula sa bawat bracket ay makakakuha ng direktang ticket sa pangunahing paligsahan. Sinuri ni Aurel ang scroll na binabasa ni Reiner at napansin niyang ibang grupo siya kaysa sa kanya. Nagpapasalamat siya sa Diyos para doon dahil hindi siya magkakaroon ng pagkakataong lumaban kay Aurel. Anyways, nagsimula siyang manalangin sa Diyos para tulungan siyang i-clear ang prelims ng walang gaanong problema. Habang pinagtatawanan siya ni Aurel dahil sa pagkakaroon ng mga issue sa tatay, hinarang sila ni Lilia, na sinasabing kailangan nilang bumalik sa mga dungeon para sa pagsasanay. Ngunit si Aurel ay masyadong naiinip sa mga dungeon sa puntong ito at gustong lumalim. Si Lilia, gayunpaman, ay sumusubok na kumilos ng cute, na nagsasabi sa kanya na kailangan niya ng isang malakas na lalaki upang ipagtanggol siya kung sakaling ang mga bagay ay pumunta sa hindi maayos. Napagtanto ni Reiner kung gaano kaawa-awa si Lilia at plano niyang ituro sa kanya ang isa o dalawang bagay tungkol sa pagiging independent. Ngunit bago sila makaalis, lumitaw si Rod sa silid, medyo masyadong madrama habang kinukuha niya ang kanyang anak, na sinasabi sa kanya na maging mas ligtas, dahil hindi nila alam kung kailan magpapasya si George na muling umatake. Kitang-kita ni Lilia ang takot sa mga mata ng kanyang ama, kaya time siyang pumayag na i-play safe ito bago lumabas. Tumingon si Rod at nakitang si Aurel ay tahimik na hinuhusgahan siya. Ngunit sinabi ni Rod na mayroon pa siyang oras upang pagsamasamahin ang kanyang pagkilos at maging isang protective na ama sa kanyang anak na babae. Si Aurel, gayunpaman, ay ngumiti lamang, na sinasabing hindi pa huli ang lahat para maging isang mabuting tao at umalis. Lumipas ang ilang linggo at sa wakas ay dumating na ang araw ng prelims. Magsisimula ang mga laban habang ang mga manunood ay nag-cheer mula sa ramparts habang ang mga manlalaban ay nagsasagupaan sa isa't isa sa magkagulong mga spark at atake ng espada. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang grupo ay nagsimulang mabawasan habang ang mga tao ay naaalis at maging si Lilia ay natatalo sa kanyang kalaban bago pa man makaharap si Aurel. Nagmamaktol siya sa sulok, malungkot sa mga resulta dahil at least sana umabot siya sa finals sa pagkakataong ito. Ngunit walang pakialam si Aurel sa kanyang nararamdaman, sinasabing nag-aalala siya ng walang dahilan na hindi manalo sa prelims dahil nasa iisang bracket sila dahil matatalo pa rin siya. Kaya mas malungkot si Lilia kaysa dati. Ngunit hinila niya ang sarili at sinabihan siyang panatilihing magbantay, kahit na siya ay talagang malakas dahil ang ibang finalist ng kanilang grupo ay may ilang mga espesyal na trick na nakatago pa. Si Aurel, gayunpaman, ay tila hindi masyadong nag-abala at tumugon na nakita na niya ang halos lahat ng mga tricks mula sa kanyang mga laban sa loob ng mga dungeon, kaya't nagdududa siya na ang kalaban na ito ay makagugulat sa kanya. Si Lilia, gayunpaman, ay hindi masyadong sigurado habang siya ay tumugon na ang pulang buhok na eskrimador na ito ay talagang isang magic swordsman na maaaring gumamit ng kanilang mga magic spell upang palakasin ang kanilang mga espada gamit ang mana at dagdag na kapangyarihan. Ito ay isang kawili-wili dahil hindi inaasahan ni Aurel na payagan ng lungsod ang paggamit ng mahika sa isang paligsahan batay sa pagiging pinakamahusay na eskrimador. Sumagot si Lilia na hindi mahalaga kung ano ang iyong klase. Kailangan mo lang maging bahagi ng isang guild para makapasok sa tournament. Dahil doon, tinawag ng announcer si Aurel, at sinabihan siya ni Lilia ng good luck. Umakyat siya sa arena at humarap sa babaeng may pulang buhok na diretsyong sinabi sa kanya na siya ay isang magic swordsman at ito ay isang tanggap na klase. Kaya, ayaw niyang marinig siya at umungol kung paano naging unfair ang laban dahil sa kanyang mahika. Sinabi sa kanya ni Aurel na wala siyang pakialam at ang pinakamahusay na manlalaban ang mananalo sa laban. Sa pamamagitan nito, sinimulan na ng announcer ang laban at agad na sinimulan ng babaeng may pulang buhok ang pagbato ng mga apoy sa kanya. Bumunot si Aurel ng matrix at iniiwas ang mga pag-atake ng paisa-isa habang pinapalihis at nilalazlas ang iba. Ang Magic Swords Girl, gayunpaman, ay tila may walang katapusang pool ng mana habang nagpapatuloy siya sa kanyang barrage. Ngunit umiiwas si Aurel at humabol sa mga pag-atake upang maging malapit at umatake. Agad niyang sinubukang hampasin siya, ngunit nagawa niyang harangin ang babae habang gumagamit ng isa pang bowl ang apoy upang pilitin siyang bumalik.
Nagsisimulang maramdaman ni Arl ang kanyang mga kakayahan at nagkomento na dapat ay medyo maginhawa upang magawang lumipat mula sa malalapit patungo sa malalayong pag-atake ng malaya. Ipinagmamalaki niya kung gaano siya kagaling at hinding-hindi siya matatalo ng walang klaseng talunan na tulad niya. Ngunit tumugon si Arl na hindi siya dalubhasa sa alinman sa dalawang disiplinang iyon, kahit na alam niya ang mga pangunahing kaalaman ng dalawa. Talagang iniinis siya nito at ipinangako niyang papakainin niya ang kanyang mga salita habang ginagamit niya ang kanyang mahika para ibuhos ang apoy sa kanyang talon. Ginagawa itong nagninangas na espada, na sinasabing ang isang tunay na klase ng magic swordsman ay maaaring gumamit ng ganito. Dahil doon, iniugoy niya ang kanyang espada, dahilan para maghabol ang apoy kay Arl na mahinahong nag-sidestep at humampas dito. Ngunit kahit na siya ay nahihirapang maunawaan kung saan darating ang susunod na pag-atake dahil sa kanyang paiba-iba na paggalaw. Kinikilala niya ang kanyang talento, na sinasabing malamang na nag-ensayo siya ng kaunti. Ngunit sa lalong madaling panahon ay tumayo siya sa isang lugar at talagang tinuturuan siya kung ano ang hitsura ng aktwal na karunungan habang sinisimulan niyang ilihis ang mga pag-atake ng apoy nang hindi man lang gumagalaw kahit isang pulgada mula sa kanyang posisyon. Sinabi niya na kahit na ang kanyang pangunahing kasanayan sa espada ay mas mahusay kaysa kay Lilia, maaaring siya ay naging mas epektibo at mas mapanganib. Ngunit sa antas na ito, siya ay halos hindi mas mahusay kaysa sa mga NPC. Ito ay lubos na nakakahiya sa dalaga. At habang nawawalan siya ng lakas, ginamit ni Arl ang pagkakataong iyon para magpadala ng twin slash sa kanya, na lubos na pumapatay sa kanyang apoy, na ikinagulat niya. Bago pa man niya maisip ang nangyari, ginamit niya ang kanyang blink na hakbang upang lumitaw sa likuran niya at hinampas siya ng pommel nito sa ulo, na nagpatambos sa kanya. Naghiyawan ang mga tao nang i-announce ng mga hurado si Arl bilang panalo sa 4th block. Pero ang iniisip lang niya ay kung paano i-master at i-apply ang skills na ngayon lang niya nakitang ginamit ng babaeng ito. Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon at sa wakas ay dumating na ang araw ng final tournament. Bumalik si Lilia sa bahay ng guild upang gisingin ang kanyang ama habang pinipilit niya itong panuurin ang torneo kasama niya upang may cheer nila pareho sina Arl at Reiner na parehong nanalo sa kanilang mga block at nasa pangunahing paligsahan. Hindi man lang iminulat ng kanyang ama ang kanyang mga mata at sinabihan siyang pumunta ng mag-isa dahil wala siyang pakialam dito. Pilit siyang ginagalit ni Lilia na nagtatanong kung natatakot ba siyang makita si George doon. Agad na na-trigger si Rod, na sinasabi sa kanya na hindi siya natatakot kay George. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katinoan. At sa isang sandali ng kahinaan, sinabi niya sa kanyang anak na sinubukan niyang kunin ang kanyang espada kahapon. At napagtanto niyang napakakalawang na niya sa puntong ito na baka hindi man lang siya manalo sa torneo ng Sword God. Nakakaasar ito kay Lilia, na hindi man lang makapasok sa prelims, at mangarap na manalo sa Sword God tournament habang tinatawag ang kanyang sarili na kalawangin. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang isipin kung paano pa rin niya mapapantayan ang mga manlalaban sa finals para sa mga torneo habang ang ibang mga eskrimador na nagsasanay sa buong buhay nila ay hindi man lang maaaring maging kwalipikado sa unang laban. Sa wakas, pumayag si Rod na pumunta at habang papunta sa stadium, iniisip niya kung paano niya sinanay si Reiner noong dati ay may magkabilang braso siya sa halip na maging one-armed na magulo. Mainit niyang inisip ang mga sandaling iyon at iniisip kung paano gaganap si Reiner dahil siya ang pinakamatagal niyang estudyante sa puntong ito at talagang konektado ito sa kanya. Bumalik sa paligsahan, tila nawawala ng nerbiyos si Reiner habang sabik na nanginginig ang kanyang mga binti. Pagtingin niya sa lupa, nagulat siya kay Arl, na nagtanong kung natatakot siya na baka magkita sila sa unang laban. Ito ay tila nakakalimutan niya ang kanyang mga takot habang sinusubukan niyang saktan siya. Ngunit nasalo ni Arl ang kanyang suntok nang ipahayag ng mga hurado na ang unang laban ay si George, ang defending champion laban kay Arl, ang walang klaseng kababalaghan na ikinagulat ng lahat sa kanyang walang humpay na pagtakbo hanggang ngayon. Tumayo siya para umalis, ngunit hinawakan ni Reiner ang kanyang kamay, sinabihan siya ng good luck. Sa pamamagitan nito, lumipat si Arl sa arena kung saan tinawag siya ni Lilia, na sinasabi sa kanya na sipain ang puwet ni George at punutin ito sa 64 na piraso. Ngunit sa sandaling makita ni Arl si George na naglalakad palabas sa arena, napagtanto niya kaagad na may mali. Ang mga mata ni George ay naging kulay ube, tumubo ang mga pangil at isang sungay, na tila ipinagbili lang ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Nagsisimulang manginig ang mga pandama ni Arl nang mapagtanto niyang maaaring mapanganib ang taong ito. Ngunit agad na napagtanto ni Rod ang nangyayari. Napansin niya ang espadang hawak ni George at binalaan niya si Arl na umatras habang hawak niya ang isang espada na may napakalakas na demonyong nakulong sa loob nito. Parang iba ang boses ni George habang nagsasalita, na sinasabing hindi niya akalain na may makakakilala sa kanya.
Nalilito si Lilia dahil dapat malaman ni George kung sino si Rod, ngunit sumagot si Rod na ang demonyo mismo ay tila sinapian si George sa puntong ito, na nangangahulugan na si George ay walang kontrol sa anumang bagay. Sinabi ni Rod na ang espada raw ang orihinal na espadang ginamit ng Sword God na tumalo sa demonyong hari. Ngunit bago mamatay, isinumpa ng demonyo ang espada dahil dapat itong ikulong sa Royal Repository. Ang demonyo ay ngumiti, na sinasabing siya ay nabuklod sa loob ng daan-daang taon. Ngunit nanatili siyang matyaga dahil alam niyang isang araw ay may darating na magpapalaya sa kanya at aangkinin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili. At iyon nga ang nangyari kay George. Ibinalita niya sa lahat sa stadium na siya ang demonyong pinangalanang Gelda, ang maninira ng sangkatauhan. Ito ay nagdadala kahit na si Reiner sa labas na nagsasabing palagi niyang iniisip na si Gelda ay isang gawa-gawa lamang. Isang alamat upang takutin ang mga bata, ang demonyo na naging sapat na makapangyarihan upang sirain ang buong planeta mismo. Nagkaroon ng kaguluhan at takot habang kinikilala ng mga karaniwang tao ang kanyang pangalan at nagsimulang tumakbo palayo sa stadium, na nagdulot ng stampede. Si Gelda, gayunpaman, ay nasisiyahan sa tunog ng mga tao na sumisigaw para sa kanilang buhay at hindi niya hahayaang tumakas ng ganoon kadali. Kaya't lumikha siya ng isang magic circle sa ilalim niya, na sumasakop sa buong stadium sa isang simboryo ng mahiwagang enerhiya, na hinuli at ikinulong ang mga tao sa loob. Tinatawanan niya ang kakilakilabot na ginagawa niya, na sinasabing ang mga hiyawan ng mga tao ay parang musika sa kanyang pandinig, at tatangkilikin niya yon habang pinapatay silang lahat. Sa kanyang pagtataka, hindi gumagalaw si Arl sa kanyang kinatatayuan, at sa katunayan ay binunot na ang kanyang espada. Sinabihan siya ni Gelda na tumakbo para sa kanyang buhay. Pero kumpiyansa daw si Arl na kaya niya itong talunin dahil minsan na siyang nabugbog, ibig sabihin, hindi siya matatalo. Tumawa ang demonyo, na sinasabing sa huling pagkakataon na natalo siya ng isang Diyos ng espada, at ayon sa memorya ni George, walang Diyos ng espada na nabubuhay sa puntong ito ng oras. Sumagot si Arl na mayroon pang isang Diyos ng espada na nabubuhay, na kanyang sariling ina, at maaari pa rin niya itong talunin ng hindi isang Diyos ng espada. Hindi mapigilan ng halimaw na tumawa, ngunit hindi nagtagal ay huminto ang kanyang pagtawa nang sumugod si Arl para sa isang pag-atake, na pinipilit na umatras ang demonyo bago ang pag-atake. Si Arl ay sumasayaw palayo sa mga pag-atake habang ang demonyo ay nakatayo doon na gulat, na pagtanto na ginamit lang ng batang ito ang Divine Step Technique, na ginagamit lamang ng mga Diyos ng espada. Si Arl, gayunpaman, ay hindi huminto at patuloy na ginagamit ang diskarteng iyon, na umaatake sa demonyo mula sa maraming posisyon. Ngunit ngumiti lang ang demonyo, na sinasabing nakalimutan ni Arl na siya ay nasa katawan ng isang emperador ng espada, na nangangahulugan na ang mga pag-atake ni Arl ay hindi nagdudulot sa kanya ng malaking pinsala. Dahil doon, tumalo ng demonyo at tinamaan si Arl sa balikat, binasag siya sa lupa, iniisip na tapos na ang bata. Siya ay nabigla, gayunpaman, nang ang alikabok ay lumilinaw dahil si Arl ay tila nasipsip ang pag-atake ng walang labis na pinsala salamat sa kanyang pagsasanay kasama si Reiner. Medyo nabigla nito si Gelda, na pumapasok para sa isang pag-atake, ngunit kalmado siyang pinalayas ni Arl bago ang pag-counterattack gamit ang sarili niyang infinite break attack, paglaslas at paghak sa demonyo mula sa iba't ibang direksyon, na ganap na nakadaig sa kanya sa mga pag-atake. Nag-trigger ito ng takot kay Gelda dahil wala siyang duda na ginagamit ni Arl ang lahat ng pag-atake ng isang Diyos ng espada. Ngunit hindi siya makapaniwala na ang isang batang lalaki ay maaaring maging isang eskrimador ng ganoong antas. Bago pa man siya makabuo ng plano, gumamit si Arl ng isang malakas na laslas para tapusin ang demonyo, na bumagsak sa lupa sa ulap ng alikabok. Lahat ay nag-cheer kay Arl, iniisip na natalo na niya ang demonyong Diyos. Ngunit si Gelda ay hindi papatay dahil ang kanyang aktwal na katawan ay espada pa rin at lahat ng pinsala ay ginawa sa katawan ni George. Mabilis siyang nagsimulang maghanap ng bagong host at agad na tumalon patungo kay Rod. Nagawa ni Arl na itulak si Reiner palayo sa landas habang si Rod ay tumatalon sa harap ng kanyang anak upang protektahan ito. Nang mawala ang alikabok, gayunpaman, nakatayo doon si Rod na may hawak na demonyong espada at hinawakan si Lilia, inilagay ang talam sa kanyang lalamunan. Isinusumpa ni Arl ang sarili dahil hindi niya napagtanto na kailangan niyang atakihin ang espada, hindi ang katawan ni George para matalo siya, ngunit huli na ang lahat. Sinabi niya kay Arl na kung gumalaw siya ng 1 pulgada, patay na si Lilia. Ngunit malayang gumagalaw si Arl, sinasabi sa kanya na hindi niya kayang patayin si Lilia. Hindi alam ni Reiner kung bakit literal na demonyo ang pinupukaw niya. Ngunit nang tangkaing patayin ni Gelda si Lilia, ayaw gumalaw ng kamay. Sinabi ni Arl na si Rod ay mas malakas kaysa kay George, kaya hindi magiging ganoon kadali ang pagposes sa kanya.
Ibinaon ni Rod ang espada sa lupa, pinalaya si Lilia, habang sinusubukan ni Gelda na lumaban at kontrolin. Si Rod, gayunpaman, ay sobra-sobra para sa kanya at pinamamahalaang palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng demonyo, ibinato ang espada kay Arl, na hinampas ito hanggang sa alabok, na pinatay ang demonyo minsan at magpakailanman. Diyan nagtatapos ang episode 5. Mag-like at mag-comment kung gusto mo ng kasunod nito. Salamat sa panunood.